Magandang araw mga kaibigan. Pasensya na kayo at medyo maingay, nagbibiyahe ako. Ito, gusto ko lang bigyan ng opinion, reaction itong post ni Kitty Chu. Tungkol ito sa mga paratang nila kay BP Sara na may 4 daw na lovers, karelasyon ni BP Sara. Kaya sabi ni Kitty Chu in a sarcastic way, wag daw nating tularan si BP Sara. Ito, the title, The Life and Times of Sara Duterte. Sugar Baby, Pulburon Lord Wife, Tiburcia, Magnanakaw, and many more. So wait, sabi niya. Kabit daw pala itong si Sara Duterte ng isang bilyonaryong Pulburon Lord na matanda na ang pangalan ay Sammy Oy. Kaya meron siyang maraming pera. Pero mukhang di siya kontento naging sugar baby kasi working independent goal, getting girly pa rin siya dahil despite everything Sammy gives her, kailangan niya pa mag-hire ng kidnapper named Ramil Madriaga, who just came out with an affidavit para mangolekta ng pera sa Pogo operators, at dahil dyan meron siyang billions of pesos na dinideliver sa kanya para meron siyang pangtustos ng kampanya niya noong 2022. So yun na, dalawa ng karelasyon di umano ni BP Sara. Isang matandang bilyonaryo na Pulburon Lord at isang kriminal na nangungulekta ng bilyones din sa Pogo para tustusan ang kampanya ni BP Sara noong 2022. Yan, dalawa na yan ha. Kasi noong 2022, sobrang hirap ng kandidatura niya na kailangan niya ng pera. Ito na yung sarcasm. Ang galing nitong si Kitty Chu sarcasm. Kailangan daw ni BP Sara ng pera para lang piliin ng tao dahil sobrang walang bumoto sa kanya. As in, kailangan nga niya mag-effort kasi wala namang makaawa dyan para tumakbo, unlike BBM and Martin na grabe yung Claymore. Sino bang nagmakaawa? Di ba si BBM? Nagmakaawa sila sa mga Duterte, natulungan nyo naman kami, matatalo kami pag wala kaming boto dito sa Mindanao. Tapos sa kabila ng paghihirap niya, magnakaw, manghuthot ng billions galing Pogo para sa kandidatura niya, as claimed by the new witness Ramil Madriaga, ay pagdesisyonan niya na mas powerful maging president. So ito yung tinakbo niya. Ano ba yan? Naglikom ka ng bilyones para lang tatakbong vice president. Bakit hindi presidente na lang? Nasigurado man siyang manalo bilang president kung tumakbo siya noong 2022. Bakit vice president pa? Ito. Tapos, nung nag-vice president siya, despite billions na pala, may billions na siya galing sa Pogo, at may magnetic lifter pa yung asawa niya na pogi, na bilyonaryo din pala kasi Pulburon Lord din pala. Nag-abala pa siya magnakaw ng 125 million pesos confidential fund as vice president. Kung may bilyones na ako, bakit pa ako magnakaw ng 125 million? Di ba? Wow naman! Anong klaseng mga sugar daddy at CEO Pulburon Lord, husband, meron siya at naghahanap pa ito si Sara ng barya. Grabe yung pinagdaanan niyang maghanap ng kidnapper para maging bagman
tapos maging kabit ng matanda para lang piliin niya na tumakbong vice president. Kasi nga naman wala naman gustong maging presidente siya. Okay? Kasi di ba? Yung claimor talaga ng tao ever since si Bongbong Marcos. Hindi, baliktad. Bongbong Marcos talaga yung presidente. Kahit 1,000 Pilipinos walang gusto maging presidente si Sara, kaya ayan, BP na lang ang tinakbo niya. The most powerful position siguro ito, yung vice president ba? Kasi kaya niya magkaroon ng insertions at di niya na kailangang antayin si PBBM, bigyan siya ng confidential fund at walang-wala talaga boboto sa kanya na Pilipino para maging presidente. Galing naman mag-sarcasm itong si Kipicho. But wait, there's more. Ha? Tapos itong si Sara, di pa siya nakontento sa dalawang Polvoron Lords niya na lalaki. Nag-boyfriend pa itong si Sara ng batang-batang basketball player. Sino kaya to? Pero kayang-kaya ni Sara na pagsabay-sabayin yung tatlong lalaki at sa totoo lang mga Z's kulang pa nga. Kaya yan, naging tomboy din daw siya. So ito na yung pang-apat. So, dalawang Polvoron Lord, isang basketball player at tomboy, isang abogada. Kanya ano. Naging tomboy din siya at ginawa niya yung lawyer niya na chief of staff niya kasi short hair sila pareho kaya mga tomboy sila. Wild. So, grabing gumawa ng kwento itong mga DDH. Ano yung DDH? Die Hard Duterte Haters. Tayo naman, DDS. Die Hard Duterte Supporters. So, masanay na po tayo na ganyan ang daming mga narratives nila para lang sirain si BP Sara. But one thing is sure, ano yung kasabihan? You can never put a good man or woman down. Good luck sa kanila pagdating ng presidential election sa 2020. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo.